Ka-daily, alam mo ba na kahit kabisado mo ang lahat ng formula sa pag-iipon, kung hindi mo naman kontrolado ang iyong emosyon, hinding-hindi ka yayaman? Ang pag-asenso ay 20% head knowledge lang, pero 80% ay nakadepende sa iyong behavior o pag-uugali. Sa video na ito, hihimayin natin ang 10 aral tungkol sa emotional intelligence sa pera na siguradong babago sa takbo ng iyong buhay at pitaka. Huwag kang aalis dahil ang huling aral ang magpapakita sa iyo kung bakit ang mga disiplinadong tao lang ang tunay na nagtatagumpay. Tapusin mo ang video na ito dahil ito na ang pinakamahalagang investment na gagawin mo para sa iyong kinabukasan. Ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, kung pwede ay paki-like ang video na ito para mas ma-inspire pa kaming patuloy na gumawa ng mga puno at siksik sa aral ng mga content kagaya nito. At syempre, tulungan nyo kaming mag 100,000 subscribers. Maraming salamat po. Aral number 1, ang mahiya virus at ang pagpuksa sa financial peer pressure. Ka-daily, aminin natin na isa sa pinakamahirap na kalaban nating mga Pilipino pagdating sa pag-asenso ay hindi ang mababang sahod kundi ang tindi ng pressure na makibagay sa paligid natin. Sobrang lalim ng kultura natin sa pakikisama, kaya kahit wala na tayong mailabas na pera, ay pilit pa rin tayong umuoo sa mga aya ng barkada o hiling ng kamag-anak dahil ayaw nating mapag-usapan o bansagang maramot. Dito pumasok ang tinatawag nating tamang tawag na social masking, kung saan nagagawa nating ubusin ang laman ng ating bank account para lang mapanatili ang isang imahe na kunwari ay nakakaangat tayo sa buhay kahit ang totoo ay wala na tayong naitatabi para sa ating kinabukasan. Ang emotional intelligence o EQ sa pera ay nagsisimula sa pag-unawa na ang iyong halaga bilang tao ay hindi nakadepende sa kakayahan mong manlibre o sumabay sa uso kundi sa tatag ng iyong karakter na protektahan ang iyong pinaghirapan. Isipin mo na lang na sa tuwing naglalabas ka ng pera para lang i-please ang ibang tao ay dahan-dahan mong ninanakawan ang sarili mo ng pagkakataon na maging malaya sa utang at stress pagdating ng panahon. Ang tunay na mayaman ay hindi iyong laging may bagong suot o laging bida sa inuman, kundi ang taong may sapat na lakas ng loob na sabihing, wala ito sa budget ko ngayon nang hindi nakakaramdam ng kahit anong hiya o pag-aalinlangan. Sa mundo natin ngayon na punong-puno ng social media, napakadaling mahulog sa bitag ng paghahambing ng ating buhay sa mga nakikita nating post ng iba na tila ba palaging nasa bakasyon o may bagong gamit. Ito ang tamang tawag na digital envy na nagiging mitya para gumastos tayo sa mga bagay na hindi naman natin kailangan gamit ang perang hindi naman talaga natin pagmamay-ari. Kailangan mong ma-realize ka-daily na ang pinaka-toxic na virus sa pitaka mo ay ang takot na mapag-iwanan o ang tinatawag na fear of missing out, kaya kahit sagad na ang credit card ay sige pa rin sa swipe. Ang EQ ay ang kakayahan mong i-filter ang mga ingay sa labas at mag-focus sa sarili mong timeline dahil ang pagyaman ay hindi isang karera laban sa iba kundi isang laban sa sarili mong disiplina. Kapag naintindihan mo na ang karamihan sa mga pinapakita ng tao online ay curated lang o napiling bahagi lang ng katotohanan, ay mas magiging madali para sa iyo na umiwas sa tukso ng paggastos. Imbes na mainggit ay gamitin mo itong motivation para mas maging matalino sa paghawak ng iyong income dahil sa huli ay hindi naman ang mga taong pinabilib mo ang magbabayad ng mga bills mo kapag dumating ang oras ng kagipitan. Ang pagbuo ng matibay na boundaries ay hindi nangangahulugang nagiging masama kang tao o nakakalimot ka na sa mga mahal mo sa buhay, kundi isa itong paraan ng self-preservation. Marami sa atin ang nagiging tamang tawag na human ATM ng pamilya dahil sa sobrang bait at lambot ng puso, pero ang kapalit naman nito ay ang sarili nating mental health at financial security. Ka-daily, dapat mong matutunan na ang pagtulong ay may limitasyon at hindi mo obligasyong akuin ang lahat ng problema ng mundo, lalo na kung ikaw mismo ay gipit na rin. Ang taong may mataas na emotional intelligence ay alam kung kailan dapat magbigay
at kung kailan dapat tumigil para hindi naman siya tuluyang maubos at mawalan ng kakayahang tumayo sa sariling mga paa. Isang malaking aral ang pagtanggap na hindi mo mabibili ang pagmamahal at respeto ng mga tao sa pamamagitan ng pera dahil ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo ay maiintindihan ang iyong sitwasyon at susuportahan ang iyong mga pangarap. Kapag natutunan mong protektahan ang iyong budget laban sa mga guilt trip, ay doon mo palang mararamdaman ang tunay na kalayaan na mag-ipon at mag-invest para sa iyong pangmatagalang kapayapaan ng isip. Napakahalaga rin na bantayan natin ang ating mga emosyon tuwing tayo ay nasa harap ng maraming tao dahil madalas ay dito tayo nakakagawa ng mga financial mistakes na pagsisihan natin sa huli. Ang tamang tawag na performative spending ay nangyayari kapag nararamdaman nating kailangan nating patunayan ang ating tagumpay sa pamamagitan ng material na bagay para lang makakuha ng validation mula sa iba. Key Daily, tandaan mo na ang tunay na validation ay nanggagaling sa loob at sa pagkakaroon ng maayos na pundasyon sa buhay gaya ng emergency fund at mga investments na magbibigay sa iyo ng seguridad. Hindi mo kailangang magsuot ng mamahaling relo o magdala ng pinakabagong cellphone para lang masabing ikaw ay successful na. Dahil ang tunay na yaman ay madalas na hindi kita makikita ng mata. Sa pamamagitan ng pag-ensayo ng iyong EQ, ay mas magiging mapanuri ka sa iyong mga motivation kung bakit mo gustong bilhin ng isang bagay at kung ito ba ay para sa iyong kasiyahan o para lang sa mata ng ibang tao. Ang pagpuksa sa mahiya virus ay ang pagyakap sa katotohanan na mas mahalaga ang iyong net worth kaysa sa iyong social status sa paningin ng mga taong wala namang ambag sa iyong pagunlad. Sa huli, ang pagkakaroon ng disiplina sa harap ng peer pressure ay isang kasanayan na kailangang dumaan sa mahabang proseso at paulit-ulit na pagsubok sa ating paninindigan. Tuwing may magyayaya sa iyo ng isang biglaang gala or out-of-town trip, na wala sa iyong plano ay sanayin mo ang iyong sarili na magtanong kung ito ba ay makakatulong sa iyong financial goals o magiging pabigat lang. Ito ang tamang tawag na intentional living kung saan bawat piso na lumalabas sa iyong bulsa ay may malinaw na layunin at hindi lang dahil sa biglaang bugso ng damdamin o dahil nahihiya kang tumanggi. Ka-daily, ang pagiging matalino sa pera ay 80% behavior, kaya naman ang pagbabago ng iyong pakikitungo sa mga tao pagdating sa usaping pinansyal ang magiging susi sa iyong pagyaman. Huwag kang matakot na maging kakaiba sa paningin nila dahil ang pagiging matalino sa pera sa gitna ng mundong puro gastos ay isang katangian na tanging ang mga taong may malinaw na vision lang ang nakakagawa. Maging proud ka sa iyong bawat hindi dahil bawat pagtanggi mo sa mga maling gastos ay isang malaking oo para sa iyong masaganang kinabukasan at sa buhay na matagal mo nang pinapangarap. Aral number 2, revenge spending at ang reward trap. Ka-daily, napansin mo ba na tuwing pagod na pagod ka sa trabaho o galing ka sa isang matinding stress na linggo, ay parang bigla kang nagkakaroon ng lakas ng loob na mag-shopping ng bongga o mag-order ng mamahaling pagkain? Ito ang tamang tawag na revenge spending, isang psychological response kung saan ginagamit natin ang paggastos para makabawi sa mga negatibong emosyon o sa pakiramdam na parang ninanakawan tayo ng oras at kaligayahan ng ating trabaho. Akala natin ay binibigyan natin ang ating sarili ng reward dahil sa paghihirap natin, pero sa totoo lang ay nahuhulog tayo sa isang mapanlinlang na bitag na lalong nagpapahirap sa ating sitwasyon. Ang EQ sa pera ay ang kakayahang makita ang pagkakaiba ng tunay na pahinga at ng pansamantalang saya na dulot ng pagbili ng mga bagay na hindi naman natin kailangan. Kapag hindi natin nabantayan ang ganitong pag-uugali, mauubos ang ating sahod sa mga bagay na magbibigay lang ng saya
sa loob ng ilang minuto pero mag-iiwan naman ng butas sa ating bulsa sa loob ng mahabang panahon. Tandaan mo na ang tunay na deserve mo pagkatapos ng isang mahabang linggo ay ang kapayapaan ng isip na meron kang sapat na ipon, hindi ang kaba na baka hindi umabot ang pera mo hanggang sa susunod na kinsenas dahil naubos ito sa bugso ng damdamin. Madalas nating sabihin ang linyang deserve ko to bilang katuwiran sa bawat pag-click natin ng checkout sa ating mga online shopping apps kahit na alam nating wala na ito sa ating budget. Ito ang tamang tawag na dopamine hit kung saan ang utak natin ay naglalabas ng chemical na nagbibigay ng panandaliang sarap tuwing may nakukuha tayong bago, pero mabilis din itong nawawala at papalitan ng tinatawag na buyer's remorse. Ka-daily, ang taong may mataas na emotional intelligence ay alam na ang emotion ay madalas na sinungaling lalo na kapag usaping pera na ang nakataya. Ang pakiramdam na kailangan mong bumili para sumaya ay isang senyales na baka may ibang aspeto ng buhay mo ang kulang at sinusubukan mo lang itong punan sa pamamagitan ng material na bagay. Imbes na hayaan ang emosyon ang humawak sa manibela ng iyong finances, dapat ay ikaw ang maging driver at magtakda kung kailan lang talaga dapat maglabas ng pera para sa mga luho. Ang pagkontrol sa impulse na gumastos ay isang paraan ng pagmamahal sa iyong future self dahil pinoprotektahan mo ang iyong seguridad laban sa mga panandaliang tukso na wala namang pangmatagalang halaga sa iyong buhay. Para malabanan ang reward trap na ito, kailangan nating magkaroon ng sistema gaya ng tinatawag nating tamang tawag na 48-hour cooling rule bago tayo magdesisyon sa isang malaking purchase. Kapag may nakita kang gusto mong bilhin, subukan mong palipasin muna ang 2 araw bago mo ito tuluyang bayaran para makita mo kung ang pagnanais mo ay galing lang sa emotion o kung talagang kailangan mo ito. Ka-daily, madalas mong marirealize na pagkalipas ng ilang oras ay hindi mo na pala ganoon kagusto ang item na yon at mas masaya ka na hindi nabawasan ang pera mo. Ang EQ ay tungkol sa paglalagay ng distansya sa pagitan ng iyong nararamdaman at ng iyong pagkilos para hindi ka maging biktima ng iyong sariling mga impulses. Ang pag-unawa na ang pera ay isang tool para sa iyong kalayaan at hindi lang pambili ng panandaliang aliw ang magpababago sa iyong pananaw sa pag-iipon. Sa bawat pagkakataon na nagagawa mong talunin ang iyong kagustuhang gumastos nang hindi pinag-iisipan, ay unti-unti mong pinalalakas ang iyong financial muscles na siyang kailangan mo para maabot ang iyong mga pangarap. Dapat din nating hanapan ng ibang alternatibo ang ating stress relief na hindi nangangailangan ng paglabas ng malaking halaga ng pera mula sa ating pitaka. Ang tamang tawag na emotional substitutes ay ang mga aktibidad gaya ng pag-eehersisyo, pakikipag-usap sa mga kaibigan, o pagtulog ng maaga na mas nakakatulong sa ating kalusugan kaysa sa pagpunta sa mall para mag-shopping. Ka-daily, ang pagiging pagod ay hindi dapat maging lisensya para wasakin ang iyong financial plan dahil sa huli ay lalo ka lang mapapagod kapag nakita mong wala nang natira sa iyong pinaghirapan. Ang EQ ay ang pagkilala na ang iyong mental health ay hindi nakadepende sa dami ng gamit mo kundi sa kalidad ng iyong buhay at sa lalim ng iyong mga relasyon sa ibang tao. Kapag natutunan mong i-manage ang iyong stress sa mas malusog na paraan, makikita mo na mas mabilis na lalago ang iyong ipon dahil hindi na ito nababawasan ng mga unnecessary expenses na dulot lang ng bugso ng damdamin. Maging mapanuri sa iyong mga triggers at alamin kung anong mga sitwasyon ang nagtutulak sa iyo na maging magastos para agad mo itong maiwasan o mapaghandaan. Sa huli, ang pag-iwas sa revenge spending ay isang malaking hakbang tungo sa pagiging master ng iyong sariling buhay at kinabukasan. Ito ang tamang tawag na value-based spending, kung saan ang bawat sentimo na ginagastos mo ay tumutugma sa iyong mga pangmatagalang layunin at hindi lang para sa panandaliang validation.
Ka-daily, ang pagyaman ay 80% behavior. Kaya naman ang pagdisiplina sa iyong emosyon tuwing may hawak kang pera ang pinakamahalagang skill na dapat mong matutunan. Huwag mong hayaan na ang iyong paghihirap sa trabaho ay mapunta lang sa wala dahil lang sa maling konsepto ng pagbibigay ng reward sa sarili. Ang pinakamagandang reward na may bibigay mo sa iyong sarili ay ang buhay na walang utang, may sapat na emergency fund, at may kalayaang gawin ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Maging matalino, maging disiplinado, at laging tandaan na ang bawat pag-iwas mo sa bitag ng reward trap ay isang panalo para sa iyong financial freedom at para sa masaganang kinabukasan ng iyong pamilya. Aral number 3, financial trauma at ang pag-move on sa kahirapan mentality. Ka-daily, marami sa atin ang lumaki sa mga pamilyang ang laging naririnig ay ang salitang mahirap lang tayo o hindi natin kaya yan. Ang mga linyang ito na paulit-ulit nating narinig noong bata pa tayo ay nagiiwan ng tinatawag nating tamang tawag na financial trauma na dala-dala natin hanggang sa pagtanda at pagtatrabaho. Ang trauma na ito ay madalas magresulta sa dalawang bagay. Alinman sa sobrang takot tayong gumastos, kahit may pera naman tayo. O kaya naman ay nagiging sobrang gastador tayo dahil sa kagustuhang mapunan ang lahat ng pagkukulang na naramdaman natin noon. Ang EQ sa pera ay ang kakayahang harapin ang mga sugat na ito mula sa ating nakaraan para hindi na sila ang magdikta ng ating financial decisions sa kasalukuyan. Kapag hindi natin na-process ang ating pinanggalingan, palagi tayong magiging biktima ng ating sariling takot o ng ating sobrang paghahangad na patunayan ang sarili sa mundo. Ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa pagdagdag ng zero sa iyong bank account, kundi tungkol din sa paghilom ng iyong isipan mula sa mga limitasyong itinanim sa iyo ng iyong kapaligiran noong ikaw ay wala pang kakayahang lumaban. Isa sa mga epekto ng trauma na ito ay ang tinatawag nating tamang tawag na scarcity mindset o ang pakiramdam na kahit gaano karami ang iyong ipon ay mauubusan at mauubusan ka pa rin. Dahil dito, nagkakaroon ka ng sobrang higpit na kapit sa iyong pera hanggang sa puntong hindi mo na nagagamit ito para sa mga bagay na makakatulong sana sa iyong growth, gaya ng pag-aaral ng bagong skill o pag-invest sa sariling kalusugan. Ka-daily, ang taong may mataas na EQ ay naiintindihan na ang pera ay dapat dumadaloy at hindi dapat kinukulong dahil sa takot. Ang takot na mawalan ay isang mabigat na emotion na pumipigil sa iyo na makakita ng mga oportunidad dahil ang focus mo lang ay ang protektahan ang kung anong meron ka ngayon. Para makamove on, kailangan mong tanggapin na ang situation mo noon ay hindi na ang situation mo ngayon at mayroon ka ng control sa iyong kinikita. Ang pag-iipon ay dapat galing sa layunin na magkaroon ng seguridad, hindi dahil sa panic na baka bukas ay bigla kang maghirap muli ng walang dahilan. Sa kabilang banda, meron din tayong tinatawag na tamang tawag na abundance anxiety, kung saan ang isang tao ay nakakaramdam ng matinding kaba kapag may hawak siyang malaking pera, kaya naman ay ginagastos niya ito agad para bumalik sa dati niyang sitwasyon. Parang may boses sa loob mo na nagsasabing hindi mo deserve ang ganito karaming pera o baka may masamang mangyari dahil sa swerteng ito. Ang ganitong pag-uugali ay isang self-sabotage na galing pa rin sa kinalakihang kahirapan mentality kung saan nakasanayan na nating palaging gipit at hirap. Ka-daily, kailangang sanayin ang iyong emosyon na maging komportable sa pagkakaroon ng sobra at maniwala na ikaw ay karapat-dapat sa kasaganaan. Ang EQ ay ang pagkilala sa mga maling pattern na ito at ang sadyang pagpili na huwag sundin ang dikta ng iyong kaba tuwing may dumarating na bonus o malaking profit mula sa negosyo. Ang pagiging mayaman ay nangangailangan ng panibagong identity at hindi mo iyon makakamit kung ang tingin mo pa rin sa sarili mo ay ang batang laging kulang sa baon at laging nanghihingi ng tawad sa bawat hiling.
Ang pag-move on sa kahirapan mentality ay nangangahulugan din ng pagbabago sa iyong pananaw pagdating sa pagkuha ng risks o ang tinatawag nating tamang tawag na investment phobia. Marami sa ating mga kababayan ang takot na takot mag-invest sa stocks o sa mga business dahil ang katuwiran ay mahirap nang mawala ang perang pinaghirapan. Ang takot na ito ay madalas na bunga ng mga maling kwento na narinig natin sa matatanda tungkol sa mga taong nalugi o na-scam. Kaya naman mas pinipili nating itago na lang ang pera sa ilalim ng kama o sa savings account na kinakain lang ng inflation. Ka-daily, ang EQ ay ang pag-unawa na ang calculated risk ay bahagi ng pag-asenso at ang sobrang pag-iwas sa risk ay ang pinakamalaking risk sa lahat. Kailangan mong turuan ang iyong sarili na tingnan ang investment bilang pagtatanim ng binhi para sa hinaharap, hindi bilang pagsusugal sa iyong pinaghirapan. Kapag mas malawak na ang iyong emotional capacity na humarap sa uncertainties, mas magiging madali para sa iyo na makita ang mga tamang paraan para palaguin ang iyong yaman nang hindi nilalamon ng kaba. Sa huli, ang paghilom mula sa financial trauma ay isang patuloy na desisyon na piliin ang katuwiran kaysa sa emosyong dulot ng nakaraan. Ito ang tamang tawag na legacy mindset kung saan ang layunin mo ay putulin na ang chain ng kahirapan para sa susunod na henerasyon ng iyong pamilya. Ka-daily, huwag mong hayaan na ang iyong mga karanasan noong bata ka pa ang maging hadlang sa mga pangarap na gusto mong maabot ngayon bilang isang adult. Ang pagyaman ay 80% behavior at ang pagbabago ng iyong internal na usapan tungkol sa pera ang unang hakbang para magbago ang iyong external na realidad. Ang tunay na yaman ay nagsisimula sa isang isip na malaya sa takot, malaya sa guilt, at handang tumanggap ng mga biyayang bunga ng sariling pagsisikap at disiplina. Maging matapang na harapin ang iyong mga limitasyon, maging mapagpatawad sa iyong mga maling desisyon noon, at laging tandaan na ang bawat hakbang mo palayo sa kahirapan mentality ay isang panalo para sa iyong bagong kwento at masaganang kinabukasan. Aral number 4, delayed gratification at ang sining ng tiis ginhawa. Ka-daily, marami sa atin ang biktima ng tinatawag nating tamang tawag na kinsenas katapusan cycle, kung saan bago pa man dumating ang sahod ay ubos na ito sa ating isipan dahil sa dami ng gusto nating bilhin. Ang delayed gratification ay ang kakayahan na pigilin ang iyong kagustuhan ngayon para sa mas malaking reward sa hinaharap. At ito ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng EQ sa pera. Sa ating kultura, madalas nating marinig ang linyang habang maikli ang kumot ay matutong mamaluktot. Pero sa totoo lang ay mas mahirap itong gawin sa gitna ng mundong puro instant ang inaalok. Ang pagyaman ay nangangailangan ng disiplina na huwag kainin ang lahat ng binhi na hawak mo ngayon para mayroon kang maitanim na aanihin mo sa iyong pagtanda. Kapag natutunan mong kontrolin ang iyong urge na makuha agad ang lahat ng gusto mo, binibigyan mo ang iyong sarili ng kapangyarihan na maging master ng iyong kapalaran sa halip na maging alipin ng iyong mga panandaliang hiling. Madalas nating makita ang mga tao na naglalabas ng pinakabagong gadgets o gamit kahit na baon naman sila sa utang, at ito ang tamang tawag na fake prosperity na dulot ng kawalan ng pasensya. Ang EQ ay ang pag-unawa na ang tunay na ginhawa ay hindi nakukuha sa mabilisang paraan kundi sa matiyagang pag-iipon at paghihintay ng tamang panahon. Ka-daily, isipin mo ang iyong sarili bilang isang investor na mas pinipiling palaguin ang kanyang capital kaysa gastusin ito sa isang gabing kasiyahan na wala namang maidudulot na maganda sa long term. Ang sining ng tiis ginhawa ay hindi tungkol sa pagpaparusa sa sarili, kundi tungkol sa pagbibigay ng halaga sa iyong future self na hindi na kailangang magtrabaho ng kasingkayod mo ngayon. Sa tuwing pinipili mong itabi ang iyong extra na pera kaysa bumili ng bagong sapatos na marami ka pa namang magagamit, unti-unti mong binubuo ang iyong karakter
na siyang pundasyon ng bawat milyonaryo. Isang malaking hamon sa atin ang tinatawag nating tamang tawag na lifestyle creeping, kung saan habang tumataas ang ating income ay mas lalong bumibilis ang ating paggastos dahil pakiramdam natin ay kailangan nating i-upgrade ang lahat. Ang EQ ay ang pagkakaroon ng empathy sa iyong 60-year-old self na maaaring wala ng lakas para mag-overtime o mag-night shift para lang mabayaran ang mga utang na ginawa mo nung bata ka pa. Kailangan mong ma-realize ka daily na ang bawat pisong nilulustay mo ngayon para sa mga bagay na hindi naman kailangan ay oras na ninanakaw mo sa iyong retirement days. Ang pag-iensayo ng iyong waiting muscle ay parang pagpunta sa gym kung saan sa simula ay masakit at mahirap, pero habang tumatagal ay nagiging natural na sa iyo ang pagiging matipid. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa bilis ng iyong pagkuha sa mga material na bagay, kundi sa tatag ng iyong loob na maghintay hanggang sa mabili mo ito gamit ang profit, hindi ang iyong capital. Kailangan din nating pag-usapan ang tinatawag nating tamang tawag na pain of paying, kung saan mas madali nating nararamdaman ang sakit ng paglabas ng pera kapag cash ang gamit natin kumpara sa digital wallet or credit card. Ang mga modernong app ngayon ay dinisenyo para maging frictionless o sobrang dali ng paggastos para hindi mo mamalayan na nauubos na ang iyong pinaghirapan. Ka-daily, ang taong may mataas na EQ ay sadyang gumagawa ng mga harang o friction para hindi siya madaling makagastos, gaya ng pagtatago ng savings sa isang bank account na walang ATM card. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga hakbang na ito, pinibigyan mo ang iyong isipan ng pagkakataon na mag-isip ng makailang beses bago magdesisyon. Ang pagiging intentional sa bawat transaction ay isang paraan para mapanatili ang iyong focus sa iyong mga financial goals at maiwasan ang pagsisisi na madalas nating nararamdaman pagkatapos ng isang impulsive purchase. Sa huli, ang delayed gratification ay ang pagpili sa kung ano ang pinakagusto mo sa buhay kaysa sa kung ano ang gusto mo lang sa sandaling ito. Ito ang tamang tawag na visionary mindset, kung saan nakikita mo na ang iyong hinaharap kahit na malayo pa ito at handa kang magsakripisyo ngayon para maging realidad ang vision na iyon. Ka-daily, huwag kang panghinaan ng loob kung nakikita mong ang ibang tao ay tila nagpapakasasa na sa luho habang ikaw ay naghihigpit pa rin ng sinturon dahil alam mo ang iyong destination. Ang pagyaman ay 80% behavior at ang pagiging matiyaga ang pinakamalakas na behavior na magdadala sa iyo sa tuktok ng tagumpay. Tandaan mo na ang masarap na pagkain ay mas lalong sumasarap kapag alam mong bayad na ito at wala kang iniisip na utang pagkatapos kumain. Patuloy na magtiis, patuloy na mag-ipon, at hayaan ang panahon ang maging kakampi mo sa pagbuo ng yaman na hindi kayang tibagin ng kahit anong krisis. Aral number 5. Money and relationships at ang pag-iwas sa financial infidelity. Ka-daily, alam mo ba na ang pera ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nag-aaway ang mag-asawa o nagkakasira ang mga magkakaibigan? Dito pumapasok ang tinatawag nating tamang tawag na financial infidelity, kung saan naglilihim tayo tungkol sa ating mga utang, gastos, o ipon sa ating mga partner dahil sa takot na mapagalitan o mahusgahan. Ang EQ sa pera ay hindi lang tungkol sa iyong sariling pitaka, kundi tungkol din sa kung paano mo ito pinamamahalaan kasama ang mga taong mahalaga sa iyo ng may katapatan. Kapag may itinatago kang sikreto pagdating sa pananalapi, lumilikha ka ng lamat sa tiwala na mahirap nang mabuo muli kahit gaano pa karami ang kitain ninyo. Ang pagyaman ay isang team sport, lalo na kung ikaw ay may pamilya na, at hindi kayo makakarating sa finish line kung magkaiba kayo ng direksyong tinatakbo dahil sa kawalan ng transparency. Madalas tayong mahulog sa bitag ng pagtatago ng mga resibo o pagbili ng mga bagay ng palihim dahil ayaw nating marinig ang sermon ng ating asawa, at ito ang tinatawag nating tamang tawag na hidden liabilities. Ka-daily, ang taong may mataas na EQ ay naiintindihan na ang pagsasabi ng totoo tungkol sa sitwasyon ng pera
ay ang pinakamainam na paraan para makabuo ng solusyon. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng bigat ng utang ng mag-isa, dahil mas madaling gawan ng paraan ang problema kung dalawa kayong nag-iisip. Ang pagiging bukas sa inyong financial standing ay nagbibigay ng pagkakataon sa inyong relasyon na lumalim at maging mas matatag laban sa mga pagsubok na darating. Imbes na itago ang katotohanan, gamitin itong pagkakataon para maging mas malapit sa isa't isa at bumuo ng isang plano na pareho ninyong pagsisikapan. Kailangan din nating pag-usapan ang tamang tawag na breadwinner's burden, kung saan marami sa ating mga kababayan ang nahihirapang magbalanse sa pagtulong sa mga magulang at sa pag-iipon para sa sariling pamilya. Ang EQ ay ang kakayahan na magtakda ng boundaries at magkaroon ng matapang na usapan sa mga kamag-anak tungkol sa kung ano lang ang kaya mong ibigay nang hindi mo sinisira ang sarili mong kinabukasan. Ka-daily, hindi masamang tumulong pero masamang maging dahilan ng iyong sariling pagbagsak dahil sa sobrang pagbibigay na wala na sa katwiran. Ang pag-uusap tungkol sa pera sa loob ng pamilya ay dapat maging normal na bahagi ng buhay at hindi dapat ituring na isang bawal o bastos na paksa. Kapag nagkaroon kayo ng malinaw na usapan, mas maiiwasan ang mga sama ng loob at mas magiging maayos ang pagdaloy ng biyaya sa bawat isa. Para maging matagumpay ang inyong pagsasama, maaari kayong magtakda ng tinatawag nating tamang tawag na money dates, kung saan sadyang naglalaan kayo ng oras para pag-usapan ang inyong budget, goals, at mga pangarap. Ka-daily, ang EQ sa aspetong ito ay ang pagiging handang makinig sa panig ng iyong partner nang walang halong panunumbat o galit. Ang layunin ng usapang ito ay hindi para magsisihan sa mga maling gastos, kundi para maging aligned kayo sa inyong vision para sa susunod na 5 years o 10 years. Ang pagkakaroon ng collective goals ay nagbibigay sa inyo ng inspirasyon na magtipid at mag-invest dahil alam ninyong mayroon kayong iisang layunin na gustong maabot. Ang tunay na yaman ay hindi lang ang perang nasa bangko, kundi ang kapayapaan sa loob ng tahanan na bunga ng pagkakaisa at tiwala sa isa't isa. Sa huli, ang pag-iwas sa financial infidelity ay isang paraan ng pagpapakita ng respeto sa iyong partner at sa inyong binuong relasyon. Ito ang tamang tawag na financial compatibility, kung saan kahit magkaiba kayo ng ugali pagdating sa pera, ay nagagawa ninyong mag-adjust para sa ikabubuti ng inyong pamilya. Ka-daily, ang pagyaman ay 80% behavior, at ang pagiging tapat ang pinakamahalagang behavior na magpapanatili ng inyong tagumpay sa mahabang panahon. Huwag mong hayaan na ang pera ang maging dahilan ng inyong paghihiwalay o pag-aaway. Dahil ang pera ay tool lang, habang ang inyong relasyon ay ang tunay na investment na dapat ninyong alagaan. Maging tapat, maging bukas, at laging tandaan na ang masaganang buhay ay mas masarap tamasahin kung alam mong wala kang itinatagong anino sa likod ng iyong pitaka. Aral number 6. Ego laban sa equity at ang pagpapakumbaba sa tagumpay. Ka-daily, napansin mo ba na marami sa atin ang kapag nakatikim lang ng kaunting promotion o pagtaas ng sahod ay bigla na ring nagpapalit ng sasakyan, bumibili ng pinakamahal na cellphone, or nag-upgrade ng buong gamit sa bahay? Ito ang tamang tawag na lifestyle inflation, isang seryosong kondisyon kung saan ang iyong gastos ay palaging humahabol o lumalagpas pa sa iyong kinikita dahil sa kagustuhang ipakita sa mundo na nagtagumpay ka na. Ang EQ sa pera ay ang kakayahang kontrolin ang iyong ego at intindihin na ang tunay na yaman ay ang equity o ang halaga ng mga assets na pagmamay-ari mo, hindi ang mga gamit na ipinapakita mo. Kapag hinayaan mong ang pride mo ang magmaneho ng iyong pitaka, mauuwi ka sa sitwasyon na mukha kang ang mayaman sa paningin ng iba pero sa loob ay wala ka namang kahit anong ipon o seguridad. Ang pagyaman ay nangangailangan ng maturity, na mas piliin ang pagpapatatag ng iyong bank account kaysa sa pagpapakitang gilas
sa mga taong hindi naman talaga mahalaga sa buhay mo. Marami sa atin ang nahuhulog sa bitag ng tinatawag nating tamang tawag na keeping up with the Dela Cruzes, kung saan nakikipagpaligsahan tayo sa ating mga kapitbahay, katrabaho o kaibigan sa kung sino ang mas angat ang pamumuhay. Ka-daily, ang taong may mataas na emotional intelligence ay alam na ang pakikipagkarera sa tagumpay ng iba ay isang laro na walang nananalo dahil laging may taong mas higit sa iyo. Ang paggamit ng pera para lang maka-impress o para makakuha ng validation mula sa labas ay isang maling paraan ng pagbuo ng self-esteem dahil nakadepende ito sa opinyon ng iba. Kailangan mong ma-realize na ang mga taong sinusubukan mong bilibin ay madalas na masyadong busy sa pag-iisip sa sarili nilang buhay para bigyan ka ng pansin. Ang tunay na flex ay hindi ang brand ng suot mo, kundi ang katotohanan na mahimbing ang tulog mo sa gabi dahil wala kang iniisip na utang at alam mong secured ang kinabukasan ng pamilya mo. Dito pumapasok ang konsepto ng tinatawag nating tamang tawag na quiet luxury o ang sining ng pagiging mayaman nang hindi kailangang mag-ingay o magsuot ng malalaking logo. Ang mga taong may mataas na EQ pagdating sa pananalapi ay mas binibigyang halaga ang kalidad, durability, at ang peace of mind na dulot ng pagkakaroon ng liquid cash kaysa sa pansamantalang atensyon na dulot ng luho. Ka-daily, ang pagiging low-key ay isang superpower dahil binibigyan ka nito ng kalayaan na mamuhay ayon sa gusto mo ng walang pressure mula sa lipunan. Kapag tinanggal mo ang pangangailangang magmukhang bida, mas mapagtutuunan mo ng pansin ang pag-invest sa mga bagay na tunay na magpapalago sa iyong net worth gaya ng stocks, real estate, o negosyo. Ang pagiging disiplinado sa harap ng tagumpay ay tanda ng isang tao na may malinaw na vision at hindi lang basta naghahanap ng panandaliang sikat. Mahalaga ring maunawaan ang tinatawag nating tamang tawag na value-based spending, kung saan ang bawat paglabas ng pera mo ay base sa iyong sariling prinsipyo at hindi dahil ito ang standard ng iyong bagong sahod o posisyon. Halimbawa, kung ang priority mo ay ang edukasyon ng iyong mga anak o ang pagbuo ng iyong retirement fund, hindi ka basta-basta magpapadala sa tukso na kumuha ng mamahaling kotse na hulugan lang naman. Ka-daily, ang EQ ay ang pagkilala sa iyong mga inner triggers kung bakit mo gustong bumili ng isang bagay. Ito ba ay dahil kailangan mo talaga ito o dahil gusto mo lang maramdaman na nakarating ka na? Ang pagiging tapat sa sarili tungkol sa motibasyon ng iyong paggastos ay ang unang hakbang para maiwasan ang financial ruin na dulot ng sobrang taas na ego. Mas masarap mamuhay sa isang simpleng bahay na pagmamay-ari mo na kaysa sa isang mansion na pag-aari pa rin ng bangko dahil hindi mo na kayang bayaran ang monthly amortization. Sa huli, ang pagpili sa equity kaysa sa ego ay ang pinakamatalinong decision na magagawa mo para sa iyong long-term financial freedom. Ito ang tinatawag nating tamang tawag na invisible wealth, kung saan ang iyong yaman ay nakabaon sa mga investments na dahan-dahang lumalaki nang walang nakakaalam kundi ikaw lang. Ka-daily, ang pagyaman ay 80% behavior at ang pagpapakumbaba sa gitna ng kasaganaan ang magsisiguro na hindi ka babalik sa hirap. Huwag mong hayaan na ang iyong tagumpay ang maging dahilan ng iyong pagbagsak dahil sa kawalan ng kontrol sa sariling kayabangan. Patuloy na mag-ipon, patuloy na magpakumbaba, at laging tandaan na ang pinakamagandang suot ay ang tiwala sa sarili na hindi nabibili ng kahit anong material na bagay. Ang tunay na winner ay ang taong may sapat na yaman para gawin ang gusto niya, kasama ang mga mahal niya, sa oras na gusto niya. Aral number 7. Financial resilience at ang tatag ng loob sa harap ng krisis. Ka-daily, ang buhay ay hindi laging nasa itaas at darating ang panahon na susubukin ang iyong tatag pagdating sa usapin ng pera. Ang emotional intelligence sa bahaging ito ay ang kakayahan mong manatiling kalmado at hindi magpadala sa takot kapag biglang bumagsak ang ekonomiya, nawalan ka ng trabaho o
o nalugi ang iyong sinimulang negosyo. Ito ang tamang tawag na financial resilience, kung saan ang iyong desisyon ay hindi idinidikta ng kaba, kundi ng isang malinaw na plano at matatag na isipan. Marami sa atin ang nagpapanik kapag may balitang krisis, kaya naman nakakagawa tayo ng mga maling hakbang, gaya ng pag-withdraw ng lahat ng pera o pagbebenta ng investments sa maling panahon. Ang taong may mataas na EQ ay alam na ang bawat krisis ay pansamantala lamang at ang pinakamahalagang asset na mayroon ka sa mga oras na ito ay ang iyong abilidad na mag-isip ng lohikal sa gitna ng kaguluhan. Madalas tayong makakita ng mga tao na nagiging biktima ng tinatawag nating tamang tawag na panic selling, kung saan dahil sa takot na mawala ang lahat ay basta-basta na lang silang sumusuko sa kanilang mga financial goals. Ka-daily, kailangang maintindihan na ang pagyaman ay isang mahabang proseso na puno ng mga ups and downs at ang iyong emotion ang magtatakda kung malalampasan mo ba ang mga alon na ito. Ang EQ ay ang pagkontrol sa bugso ng damdamin tuwing may naririnig na negatibong balita sa paligid at ang pag-unawa na ang takot ay isang mahinang consultant sa negosyo. Sa halip na magpadala sa emotion, mas mainam na tingnan ang situation bilang isang pagkakataon para mag-adjust at maging mas matalino sa iyong mga susunod na hakbang. Ang pagiging matatag sa harap ng krisis ay hindi nangangahulugan na wala kang nararamdamang kaba, kundi ang pagpili na huwag hayaang ang kabang iyon ang humawak sa iyong mga desisyon. Dito rin papasok ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tinatawag nating tamang tawag na emergency fund, na hindi lang basta pera sa bangko, kundi isang uri ng emotional insurance. Ka-daily, ang pagkakaroon ng sapat na ipon para sa mga hindi inaasahang pangyayari ay nagbibigay sa iyo ng peace of mind na hindi mabibili ng kahit anong material na bagay. Kapag alam mong meron kang masasandigan na pondo, mas nagiging malakas ang loob mong harapin ang anumang hamon dahil hindi ka namumuhay sa isang sitwasyong isang kahig, isang tuka. Ang EQ ay ang pagkilala na ang seguridad ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang saya, kaya naman inuuna mo ang pagbuo ng pundasyong ito bago ang kahit anong luho. Ang emergency fund ang nagsisilbing shock absorber mo sa buhay para kapag humampas ang krisis ay hindi ka agad tutumba o mawawalan ng pag-asa. Isa pang aspeto ng katatagan ay ang tinatawag nating tamang tawag na emotional diversification, kung saan hindi mo ibinubuhos ang iyong buong pagkatao sa iyong trabaho o sa isang source ng income lamang. Ka-daily, kapag ang iyong identity ay nakadepende lang sa iyong sahod, madudurog ang iyong mundo kapag nawala ito, at ito ang nagiging sanhi ng matinding depression at maling financial choices. Ang taong may mataas na EQ ay naghahanap ng iba't ibang paraan para maging productive at hindi hinahayaan na ang isang pagkatalo ay maging katapusan ng kanyang kwento. Ang pagbuo ng resilience ay nangangailangan ng pag-iisip na palaging may paraan at laging may bounce-back plan sa bawat pagkakamali. Sa pamamagitan ng pagiging malikhain sa harap ng hirap, mas mabilis mong mahahanap ang pintuan patungo sa panibagong oportunidad na hindi mo nakita noong komportable ka pa. Sa huli, ang financial resilience ay ang pagpili na maging stoic o maging matibay sa mga bagay na kontrolado mo kaysa mag-alala sa mga bagay na wala sa iyong kamay. Ito ang tamang tawag na adaptive mindset, kung saan marunong kang sumabay sa agos ng buhay nang hindi nalulunod sa lungkot o pangamba. Ka-daily, ang pagyaman ay 80% behavior at ang pagiging kalmado sa gitna ng bagyo ang magdadala sa iyo sa masaganang dalampasigan sa huli. Huwag mong hayaan na ang isang masamang buwan o isang masamang taon ang magtakda ng iyong buong kinabukasan dahil ang bawat krisis ay may katapusan. Patuloy na mag-aral, patuloy na maghanda, at laging tandaan na ang pinakamatibay na pundasyon ng yaman ay ang isang isipan na hindi sumusuko sa harap ng anumang pagsubok.
Ang tunay na resilient na tao ay ang taong kahit ilang beses madapa ay palaging bumabangon ng mas matalino at mas matatag kaysa noon. Aral number 8, The Psychology of Debt at ang pagputol sa kadena ng utang. Ka-daily, kailangan nating harapin ang masakit na katotohanan na ang utang ay hindi lang usapin ng kulang na pera, kundi madalas ay usapin ng kulang na disiplina sa emotion. Ito ang tamang tawag na borrowing for ego, kung saan pinipili nating manghiram ng pondo para lang matustusan ang isang lifestyle na hindi pa naman natin kayang panindigan sa kasalukuyan. Ang EQ sa pera ay ang pagtanggap na ang bawat utang na kinukuha mo para sa luho ay pagnanakaw sa iyong kinabukasan dahil ibinibigay mo ang iyong kalayaan sa mga institusyon o tao na naniningil sa iyo ng interes. Marami sa atin ang nasanay na sa utang culture na parang normal na lang ang laging may hinuhulugan, pero sa totoo lang ay unti-unti nitong pinapatay ang iyong kakayahang mag-ipon at mag-invest. Ang pagyaman ay nagsisimula sa matapang na desisyon na putulin ang kadenang ito at mangakong hindi na muling magiging alipin ng kahit na sinong credit card company o pautangan. Dapat mong maintindihan ka daily na ang utak natin ay merong tinatawag nating tamang tawag na instant gratification bias, kung saan mas gusto nating makuha ang saya ngayon kaysa maghintay sa tamang panahon. Ang mga promotion gaya ng 0% interest o buy now, pay later ay mga traps na idinisenyo para i-trigger ang iyong emotion at mapaniwala ka na mura lang ang iyong binibili. Ang taong may mataas na EQ ay nakikita ang lampas sa mga marketing tactics na ito at alam na ang tunay na halaga ng isang bagay ay hindi lang ang presyo nito, kundi ang peace of mind na mawawala sa iyo tuwing darating ang bayaran. Sa bawat swipe mo ng card para sa isang bagay na hindi naman kailangan, binabawasan mo ang iyong emotional energy dahil laging may nakabitin na kaba sa iyong isipan tuwing titingin ka sa iyong bill. Ang pagkontrol sa iyong impulse na mangutang ay isang paraan ng paggalang sa iyong sariling paghihirap at pagpapahalaga sa bawat oras na ginugol mo sa pagtatrabaho. Marami rin sa atin ang dumaranas ng tinatawag nating tamang tawag na debt shame, kung saan dahil sa sobrang hiya ay mas pinipili nating magtago o umiwas sa usapin ng pera sa halip na harapin ang ating mga obligasyon. Ang EQ ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na aminin sa sarili na nagkamali ka sa paghawak ng pananalapi at ang paggawa ng konkretong plano para makabayad. Hindi matatapos ang problema sa pagtakbo, lalo lang itong lalaki dahil sa interes at stress na dulot ng pagtatago. Ka-daily, ang unang hakbang sa paglaya ay ang paglilista ng lahat ng iyong utang mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki para makita mo ang buong katotohanan ng walang halong denial. Kapag hinarap mo ang iyong mga utang ng may katapatan, mas magiging malinaw ang iyong isipan at mas mabilis kang makakahanap ng mga paraan para dagdagan ang iyong income at bayaran ang iyong mga pinagkakautangan. Para maging matagumpay ang iyong paglaya sa utang, maaari mong gamitin ang tinatawag nating tamang tawag na debt snowball method, kung saan inuuna mong bayaran ang pinakamaliit na utang para makaramdam ka ng emotional win. Ang EQ ay gumagana rito dahil binibigyan mo ang iyong sarili ng motivation na magpatuloy kapag nakikita mong nababawasan ang bilang ng iyong mga pinagkakautangan. Ka-daily, ang pagbabayad ng utang ay hindi lang usapin ng math. Ito ay usapin ng momentum at pagtitiwala sa sarili na kaya mong baguhin ang iyong sitwasyon. Sa bawat utang na natatapos mo, lumalakas ang iyong paninindigan na hindi ka na muling babalik sa dating gawi. Ang pakiramdam ng tagumpay sa tuwing may nabuburak ang pangalan sa iyong listahan ay mas masarap pa sa kahit anong binili mong gamit na naging sanhi ng iyong pagkakabaon. Sa huli, ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang matulog ng mahimbing sa gabi dahil alam mong wala kang kahit na sinong taong iniiwasan o bill na kinatatakutan. Ito ang tamang tawag na financial integrity, kung saan ang iyong labas na anyo ay tumutugma sa tunay na laman ng iyong bank account
dahil wala kang itinatagong utang para lang magmukhang successful. Ka-daily, ang pagyaman ay 80% behavior at ang pag-iwas sa utang ang isa sa pinakamahalagang behavior na magsisiguro ng iyong pangmatagalang kasaganaan. Huwag mong hayaan na ang iyong kasalukuyang kagustuhan ay maging hadlang sa iyong pangarap na magkaroon ng malayang buhay para sa iyong pamilya. Patuloy na maging disiplinado, bayaran ang mga dapat bayaran, at laging tandaan na ang pinakamagandang investment na magagawa mo ngayon ay ang bilhin ang iyong sariling kalayaan mula sa kadena ng utang. Aral number 9. Intention over impulse at pagiging master ng desisyon. Ka-daily, napansin mo ba na sa bawat pag-scroll mo sa iyong cellphone ay tila may mga ad na sadyang humahabol sa iyo para mapindot mo ang buy button? Ito ang tamang tawag na marketing manipulation, kung saan ang mga algorithm ay dinesenyo para pag-aralan ang iyong mga kahinaan at i-trigger ang iyong emotion para bumili ka ng hindi nag-iisip. Ang emotional intelligence sa aspetong ito ay ang kakayahang maglagay ng space o harang sa pagitan ng tukso at ng iyong pagkilos para hindi ka maging biktima ng iyong sariling impulses. Ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa kung gaano karami ang pumapasok na pera sa iyo, kundi tungkol din sa kung gaano ka katalino sa pagpigil sa paglabas nito para sa mga bagay na wala namang malinaw na layunin sa iyong buhay. Kapag hinayaan mong ang iyong mga daliri ang mag-decide para sa iyong pitaka, habang buhay kang magtatrabaho para lang bayaran ang mga bagay na binili mo dahil lang sa bugso ng damdamin. Madalas tayong makaramdam ng tinatawag nating tamang tawag na decision fatigue, kung saan dahil sa sobrang pagod sa trabaho o dami ng iniisip ay nawawalan na tayo ng willpower na tumanggi sa mga maling gastos. Ka-daily, ang taong may mataas na EQ ay alam na hindi siya dapat gumagawa ng financial decisions kapag siya ay gutom, galit, malungkot o sobrang pagod dahil sa mga oras na ito ay mas madali tayong mabudol ng ating sariling emosyon. Ang sining ng pagiging master ng desisyon ay ang pag-unawa na ang bawat transaction ay dapat may kasamang intention at hindi lang dahil sale o dahil ito ang uso. Kailangan mong sanayin ang iyong isipan na magtanong muna, ito ba ay makakatulong sa aking long-term goals o pampasikip lang ito sa aking bahay at pabigat sa aking bulsa? Ang pagiging intentional ay ang pagkakaroon ng ganap na control sa iyong bawat galaw para masiguro na bawat piso ay nagtatrabaho para sa iyong kinabukasan. Isang mabisang paraan para malabanan ang impulse spending ay ang tinatawag nating tamang tawag na mindful consumption, kung saan bago mo bayaran ang isang item ay kinukwenta mo muna kung ilang oras o araw na pagtatrabaho ang katumbas nito. Halimbawa, kung ang isang sapatos ay nagkakahalaga ng 3 araw mong pagpasok at pag-o-overtime, handa mo bang ipagpalit ang 3 araw ng iyong buhay para lang sa bagay na iyon? Ka-daily, kapag tiningnan mo ang pera bilang oras ng buhay, sa halip na papel lang, mas magiging mapili ka sa kung saan mo ito gagastusin dahil alam mong mahalaga ang iyong panahon. Ang EQ ay ang pagpapahalaga sa iyong sariling pawis at paghihirap, kaya naman pinoprotektahan mo ito laban sa mga walang kwentang bagay na panandalian lang ang saya. Sa pamamagitan ng pagiging mapanuri, dahan-dahan mong nababago ang iyong habit mula sa pagiging consumer tungo sa pagiging isang matalinong manager ng iyong sariling yaman. Dapat din nating ayusin ang ating paligid o ang tinatawag nating tamang tawag na environment curation para hindi tayo palaging nakalantad sa mga tukso. Maaari mong i-unfollow ang mga pages na nagpo-promote ng labis na paggastos o i-uninstall ang mga shopping apps na madalas mong pagmulan ng impulse buying sa gabi. Ka-daily, ang EQ ay ang pagkilala sa iyong sariling mga kahinaan at ang sadyang pag-iwas sa mga sitwasyon na alam mong hindi mo kayang tanggihan. Hindi kailangang subukan ang iyong willpower araw-araw. Mas madaling maging disiplinado
kung malayo ka sa mga bagay na nagtutulak sa iyo na magkamali. Ang pagbuo ng isang environment na sumusuporta sa iyong financial growth ay isang malaking hakbang para maging permanenteng habit ang pagtitipid at pag-iipon. Sa huli, ang pagpili sa intention over impulse ay ang pagpapakita ng respeto sa iyong sarili at sa mga pangarap na gusto mong maabot para sa iyong pamilya. Ito ang tamang tawag na focused living, kung saan ang iyong attention ay nakatuon sa pagbuo ng yaman sa halip na sa pagubos nito para sa mga panandaliang aliw. Ka-daily, ang pagyaman ay 80% behavior at ang pagiging master ng iyong bawat desisyon ang magsisiguro na ang iyong pera ay mapupunta sa mga bagay na tunay na may halaga. Huwag mong hayaan na ang mga kumpanya o ang iyong emosyon ang magdikta kung ano ang dapat mong gawin sa iyong pinaghirapan. Patuloy na maging mapagmatyag, maging intentional sa bawat sentimo at laging tandaan na ang tunay na kapangyarihan ay nasa taong kayang pigilan ang sarili para sa isang mas maganda at mas masaganang bukas. Aral number 10. Generosity and Flow, ang EQ ng pagbibigay. Ka-daily, ang huling aral na ito ay maaaring magmukhang kabaligtaran ng lahat ng napag-usapan natin. Pero ito ang sikreto ng mga tunay na mayayaman. Ang pera ay dapat dumadaloy. Ito ang tamang tawag na flow mentality, kung saan nauunawaan mo na ang pera ay parang tubig na kapag hinaluan mo ng sobrang takot at ipinatigil ang daloy, ay nauuwi sa pagkabulok o pagka-stagnant. Ang emotional intelligence sa aspetong ito ay ang kakayahang maglabas ng pera para tumulong sa iba nang walang halong kaba na baka ka maubusan. Maraming tao ang mayaman sa papel pero mahirap sa pakiramdam dahil nakakulong sila sa tinatawag nating tamang tawag na scarcity trap, kung saan kahit bilyonaryo na sila ay takot pa rin silang magbigay dahil pakiramdam nila ay mawawala ang lahat sa isang iglap. Ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa pag-ipon. Ito ay tungkol din sa pagiging channel ng biyaya para sa ibang tao dahil ang tunay na kasaganaan ay nararamdaman sa pamamagitan ng pagbabahagi. Dapat mong matutunan ang sining ng tinatawag nating tamang tawag na wise giving, kung saan tumutulong ka hindi dahil sa pressure o dahil sa guilt trip, kundi dahil ito ang nilalaman ng iyong puso at bahagi ng iyong financial plan. Ang taong may mataas na EQ ay alam na hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para makatulong sa iba. Sa halip, naglalaan ka ng particular na porsyento ng iyong income para sa charity o tithing. Sa paggawa nito, sinasanay mo ang iyong utak na maniwala na marami pa ang darating at sapat ang mayroon ako, na siyang pinakamataas na uri ng abundance mindset. Ka-daily, kapag nagbibigay ka ng may katuwiran at saya, nawawala ang grip ng pera sa iyong pagkatao at nagiging tool mo na lang ito sa halip na maging master mo. Ang pagtulong sa kapwa ay nagbibigay ng kakaibang psychological boost na nagpapalakas ng iyong loob, na magsumikap palalo dahil alam mong may mga buhay na umaasa at nababago dahil sa iyong tagumpay. Marami sa ating mga kababayan ang may maling konsepto ng pagtulong, kung saan ibinibigay ang lahat hanggang sa sila na ang nangangailangan ng tulong, at ito ang tinatawag nating tamang tawag na sacrificial debt. Ka-daily, ang EQ ay ang pagkilala na ang pinakamahusay na paraan para makatulong sa marami ay ang siguraduhing matatag muna ang iyong sariling pundasyon. Hindi ka makakapagligtas ng nalulunod kung ikaw mismo ay hindi marunong lumangoy o wala kang salbabida na hawak. Ang pagiging matalino sa pagbibigay ay nangangahulugan na inuuna mo ang iyong emergency fund at investments para sa hinaharap, maging mas malaki ang iyong kapasidad na magbigay ng mas malaking tulong pagdating ng panahon. Ang tunay na generosity ay hindi pagsusugal sa iyong kinabukasan, kundi ang paggamit ng iyong sobra para maging liwanag sa buhay ng iba. Isa pang mahalagang aspeto ay ang tinatawag nating tamang tawag na investing in people, kung saan ang iyong pagbibigay ay nagbubuo ng network at goodwill na mas mahalaga pa sa cash na nasa bangko.
Sa mundo ng negosyo at pag-asenso, ang iyong reputation bilang isang taong matulungin at mapagbigay ay magbubukas ng mga pintuan ng oportunidad na hindi kayang bilhin ng pera. Ka-daily, ang EQ ay ang pag-unawa na ang bawat kabutihang ginagawa mo ay bumabalik sa iyo sa iba't ibang anyo. Maaaring sa tulong ng isang kaibigan, sa oras ng gipit o sa isang business deal na ibinigay sa iyo dahil pinagkakatiwalaan ka. Ang pagyaman ay isang social process at ang mga taong marunong magpahalaga sa relasyon kaysa sa bawat sentimo ang siyang nananatili sa tuktok. Ang pagiging bukas palad ay nagpapalawak ng iyong mundo at naglalayo sa iyo sa lungkot na madalas nararamdaman ng mga taong makasarili at kuripot. Sa huli, ang layunin ng iyong pagyaman ay dapat laging may kasamang tinatawag nating tamang tawag na legacy mindset. Hindi mo naman madadala ang lahat ng iyong yaman sa kabilang buhay, kaya ang pinakamahalagang may iwan mo ay ang mga values na itinuro mo at ang mga buhay na natulungan mo. Ka-daily, ang pagyaman ay 80% behavior at ang pagiging mapagbigay ang pinakamagandang behavior na magpapakita na ikaw ay tunay ng malaya sa kapangyarihan ng pera. Kapag naabot mo na ang stage na ito, marirealize mo na ang pinakamasarap na bahagi ng pagkakaroon ng maraming pera ay hindi ang pagbili ng mga mamahaling gamit, kundi ang kakayahang baguhin ang tadhana ng ibang tao. Patuloy na magsumikap, patuloy na mag-ipon ng may disiplina, at higit sa lahat, patuloy na maging daluyan ng pagpapala para sa lahat ng mga Pilipino. Ka-daily, ang paglalakbay natin sa mundo ng pananalapi ay hindi lamang tungkol sa mga numero sa iyong bank account, kundi sa lalim ng iyong pagkilala sa sarili. Ngayong natutunan mo na ang 10 aral ng emotional intelligence sa pera, naway baunin mo ang katotohanan na ang tunay na yaman ay nagsisimula sa isang disiplinadong isipan at matatag na puso. Tandaan mo na ang pagyaman ay 20% head knowledge at 80% behavior. Ibig sabihin, nasa iyong mga kamay at desisyon ang susi sa iyong tagumpay. Huwag kang padadaig sa bugso ng damdamin, sa pressure ng paligid, o sa mga sugat ng nakaraan. Gamitin ang bawat piso bilang tool para sa iyong kalayaan at bilang instrumento ng pagpapala sa iba. Patuloy tayong magsumikap ng may tamang intensyon dahil ang masaganang kinabukasan ay nakalaan para sa mga taong marunong mag-isip, magtiis, at magpahalaga sa bawat pagkakataon. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share. I-comment sa baba ang gustong aral na natutunan ninyo para makatulong din sa iba. At para sa mas marami pang ganitong content, mag-subscribe na sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat!